ninyo, Attorney Jess, ito ba'y ibig sabihin ongoing o may epekto pa rin yung pagbabanta? Ongoing pa rin yung pagbabanta? Narinig naman natin mula kay Senator Bamakino sa tanong niya at sa sagot ng defense na mukhang hindi naman binabawi ni VP Sara itong pagbabanta. Sinasabi lang nila ang kanilang depensa, the remarks are unconventional but justified. So hindi naman nila binabawi. So tuloy-tuloy pa din yung pagbabanta kasi ongoing yan eh. Kung sinabi ni VP Sara noon na wag mo silang tigilan na kung mapatay ako, patayin mo sila at wag kang tumigil hanggang hindi mo magawa yun, na yun daw yung instructions niya at galing ito sa sariling bibig ng ating pangalawang Pangulo, mukhang tuloy-tuloy pa din yung banta hanggang ngayon because there is no denial. Wala namang withdrawal, walang walk back ang ating pangalawang Pangulo na binabawi na niya yung threat na yun. Ang sinasabi ng defense, justified kahit na unconventional. Ibig sabihin, Attorney Jess, kung binawi sana ni VP Sara yung kanyang mga pagbabanta o dininay niya na yun nga yung kanyang ibig sabihin, sa tingin nyo, aabot pa ba sa impeachment kung nung una pa lang, binawi na niya? Depende yun eh. Kasi kahit bawiin niya, kung nasabi na niya at narinig ng publiko, no? Kasi hindi naman kailangan si Pangulo, si First Lady at si former Speaker lang yung makarinig. Ang karaniwan na grave threats, kailangan sinasabi mo yan doon sa gusto mo talagang pagbantaan. Pero dahil ito public, naririnig ng ating Pangulo, ng First Lady, ng former Speaker, pero naririnig din natin ng buong publiko, no? It may still constitute betrayal of public trust kahit na binawi niya yun noon. Kasi narinig na yun eh, naging hindi na siya magandang halimbawa. Kailangan nating malaman, no? Baka hindi na naalam ng ibang mga kababayan natin na nagva-viral yung kanyang mga salita kahit sa mga kabataan. And of course, kahit sa mga katandaan, no? Pero sa mga kabataan, ginagaya nila eh. Yung pagbabanta ni VP Sara kahit na nagbibiro sila, pero yung iba seryoso, nasa social media na yan, nasa TikTok, nasa Facebook, na may mga ibang kabataan na ginagaya yung pagbabanta ng ating pangalawang Pangulo. So, hindi na siya magandang halimbawa. Kaya kahit dininay niya yun noon or binawi niya, it could still have constituted betrayal of public trust. At